Isang maganda at mapagpalang araw sa ating lahat mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa mga sulok tayo ng ating mundo, sana ay nasa mabuti tayo na kalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Ito po si Sir Evan mga kababayan at welcome back dito sa ating YouTube channel. Okay, so mga kababayan ko, as usual, before tayo mag-start, i-welcome muna natin ang ating mga bagong viewers, mga subscribers at mga followers dito sa ating channel. Thank you so much na nagustuhan ninyo ang ating channel. At syempre, pasalamatan natin ang ating mga viewers na nag-like, also nag-share ng ating mga vlogs, at pasalamatan din natin ang ating mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. At syempre, pasalamatan natin ang ating mga viewers na nagpa-member ng ating channel membership. Thank you so much. At syempre, i-shoutout natin ang ating mga pinalangga na mga legends, ang mga senior citizens. Hello po, kumusta ang lahat? And also, i-greet natin ng happy birthday ang lahat ng mga viewers na nag-birthday ngayong araw. Happy birthday! At syempre mga kababayan ko, hindi natin kakalimutan, i-acknowledge natin ang ating top 5 commenters, ang ating mga viewers na may maraming na-comment sa baba sa ating comment section doon sa ating last vlog. At nandyan sa ating listahan, ang nanguna po, si Joy Manipes. Meron siyang 32 na mga comments. Nandyan din si Falcon Gregorio, meron siyang 31 na mga comments. Sam Pagita, meron siyang 25 na mga comments. Nandyan din si Roro Sequera, meron siyang 20 na mga comments. And Phil Macabato, meron siyang 19 lahat ng mga comments. Okay, so thank you so much. Okay, so mga kababayan ko, well before natin pag-uusapan ho yung mga mainit na mga issue, so mamaya mga kababayan ko, meron na naman tayong i-debug. Doon sa Canada mga kababayan ko, di ba hindi lang ho si President BBM ang binastos ho ng mga gonggong ng mga DDS realista na napag-alaman natin, member pala ng mga Kojek. Kojek. Alam niyo yung Kojek, yung KOGC, yung kay Kibuloy, member pala yun ng magunggong na yun ng KOGC. Someone told me. O, diba? Kasi nga nandun rin sa Canada ang nagsabi sa atin mga kababayan. Member pala yun ng Kojek, diba? Bastos talaga eh. Well, sanay sila namang bastos. Bakit? Kasi nga, syempre sila ay binabastos din ng kanilang poon na si Kibs. Diba? Alam natin ho yung kaso at saka yung ikinaso dito kay Kibuloy. Aside pa ho doon sa human trafficking, meron din siyang kaso na RAPE. So malamang sa malamang sanay sila na binabastos ni Kibs. Kaya ganyan ang kanilang mga ugali. Diba gunggong talaga eh. Diba talagang ipinapahiya nila no yung mamamayang Pilipino. Kasi nga Pilipino din sila. Pero ang kanilang sinisiraan dito, totoo lang. Ang totoong nasira dito o sinisiraan dito, yung mamamayang Pilipino at ang bansa natin. Magaganyan ka dyan sa Canada, tapos marinig yang ng mga Canadian, so ano ang kanilang iisipin dito? Ano ang kanilang masasabi dito sa kapwa Pilipino? Or sa mga Pilipino, di ba? Nakakahiya talaga eh. And also mga kababayan ko, di ba kinuyog din nila si Yussi Claire Castro? So mamaya pag-uusapan natin yan. And also, syempre pag-uusapan din po natin kasi nga bukas na ho mangyayari yung hearing of the century. Impeachment trial of the century. Bukas na ho mga kababayan. That is 1:30 yata sa hapon mag-umpisa. Syempre mag-live ho si Sir Ivan. So bukas ho, hearing na ni Sara Duterte. At saka mamaya pag-uusapan natin kung sino yung haharap ho. Final na haharap ng mga testigo against dito kay Sara Duterte. Alam nyo ba, nadagdagan daw yung mga witnesses na hawak ng legal team ni Sara Duterte. Yes, nagdagan daw, pero meron hong natanggal. Diba sabi ko sa ating last vlog na itong si Sara Duterte ay nilayasan ho, iniwan ng kanyang hawak na mga witnesses. Kasi siguro pinagalitan, baka siguro yung tinapunan ng laptop or binalibag ng laptop, baka nagalit. So ngayon, magsasalita na sila against dito kay Sara Duterte. As far as I know, 4 lang daw yun, 4 lang. Pero and the rest, nandun lang daw, syempre takot na takot siguro kay Sara Duterte, baka titigiin eh. Pero yung 4, hansalot. Kasi hindi sila natakot doon kay Sara Duterte. So mamaya pag-usapan natin yan. But for that, siyempre, atin muna hong i-acknowledge at saka i-announce kung sino ang nanalo sa ating pa-contest or pa-ayuda. Ang most like comment. So ang nanalo ng araw mga kababayan ko ay galing ho sa comment ni Truman Gayed. Kasi ang kanyang comment ay meron hong 38 lahat na nag-like.
Kasi sabi niya, God bless and protect our PBBM Junior. O, di ba? God bless ho. So, ang nanalo ay si Truman Gayed. So mga kababayan ko, siya nga pala, kay Truman, please message me doon sa ating Facebook Messenger para maklaim mo ang iyong premyo na 250 pesos, ipapadala natin through GCash. Again, congratulations kay Truman Gayed. So ang second mga kababayan ko na meron ding maraming nag-like sa kanyang comment ay galing sa comment ni Marlene Bergado. Ang kanyang comment ay meron hong 37 lahat na nag-like. Sasabi niya, ipakulong yan, panay paninira sa Pangulo. Which I agree. Kung nandun lang ako sa Canada mga kababayan, tas yung mga gunggong na yun nag-iingay doon, talagang susugurin yun ni Sir Ivan. Magkikipag-debate doon si Sir Ivan. Magunggong yun eh. Ilan lang naman yun, mga 13 lang naman yun eh. At kapag hindi kaya ni Sir Ivan, kasi nga ma-overwhelm tayo, magtatawag ng mga loyalista si Sir Ivan. Susugurin namin magunggong na yun eh. Di ba? Pasaway talaga eh. Yung mga DDS realista, /TNT, /Kojik member pala ang mga gunggong na yun. So dapat ho, sila ay ikukulong. Kasi nga sumusobra na eh. Di ba? So kahapon, pati din si Yusek Claire Castro kanilang kinuyog. Di ba tinawag pa nga nila na merong sinabi na pangit daw si Yusek Claire Castro. Pangit ba si Yusek Claire Castro? Di ba nakakatawa talaga eh. Paano nila nasabi na pangit si Yusek Claire Castro? Sino nagsabi sa Ivan? Yung isa yung babae na parang si Loren Badoy yung mukha. Di ba nakita nyo ba? Aside pa doon sa isang lalaki. Lalaki ba yun? Or parang Becky yata yun eh. Merong una nagsabi, yung babae, sinabihan niya na pangit daw si Yusek Claire Castro. According to who? Pangit ba? Alam niyo ba mga DDS na si Yusek Claire Castro, according ho sa mga nakakilala sa kanya, siya ho ay campus crush. Noon, nung siya pa ay nag-eskwela pa. Maganda mga kababayan. Believe me, sa personal si Yusek Claire Castro, maganda yan. Totoo lang. Pero si Loren Badoy, parang ano eh. Diba? Siguro ang maganda sa mga DDS si Loren Badoy, yung si Crescencio, yung si Joy De Viber na walang ligo, siguro yun ang maganda para sa kanila. Pero si Yusek Claire, pangit para sa kanila mga kababayan. Kasi nga sanay na sanay sila doon sa mga pagmumukha ho ng mga DDS. Diba? Tapos sinatawag pa nila na mukha daw inodoro si Yusek Claire. Mukha bang inodoro? Kung mukhang inodoro si Yusek Claire, ano kaya ang pagmumukha nila ni Loren Badoy, Crescencio at saka ni Joy Viber? Inodoro ba or makang itats? Diba? So, asar talaga mang asar eh. Sorry ha sa ating mga viewer na ayaw nila ng ganyan ho na mga pang-asar. Alam natin, karamihan ho or halos lahat ng mga viewer ni Sir Ivan, mga matitino kasi, ay nila ho na mga ganyan. Alam niyo na, yung mga aluminium, yung mga panglalait. Alam ho natin yan. I'm very sorry. Nang-asar lang ho si Sir Ivan. Ibinalik lang ni Sir Ivan ang kanilang ginawa. Kasi bastos talaga eh. Kung sila ay bastos, well, kung hindi sila sinasagot ni Yusek Claire, si Sir Ivan dito, sasagutin ko yung magunggong na yan. Diba? Bastos kasi. So dapat lang talaga sila ay sasagutin mga kababayan. So ngayon, ito yung example na itong mga gunggong na to ay nambastos kay Yusek Claire. Kaya! Sinungaling! 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 Pangit! Pangit! She's enabling the massive corruption in the Philippines. She pocketed billions of pesos! Yes! Yeah! Yes! Maleta gang! You're one of the Maleta gang! Kapal ng mukha! Tingnan nyo. Tapos sabi pa nung isang realista na DDS na si Yusek Claire daw, she is enabling the massive corruption sa Pilipinas. Teka, si Yusek Claire ba ay nangurap? Paano nila masabi na si Yusek Claire ay nangurap? Sige nga maglabas sila ng ebidensya. Kaya nga sila lagi ditong mababaliktad kasi nga inuunahan nila. Meron na kaagad na judgment. Si Yusek Claire ba ay nangurap? Sila ho ay nagtatrabaho. Matino ho silang nagtatrabaho. Nagpunta sila dyan sa Canada para magtrabaho. Kasama ni President BBM, kasama ni FL Lisa. Tapos ngayon sinasabihan nila na kasama daw sa Malitagang. Ang Malitagang, yung 18 cargadores ho. Sila yung Malitagang. Nabaliktad yata. Diba? Yung 18 Marites, yung 18 Cargadores at saka Escalawag, yun ang original na Malitagang. Kasi di umano sila dito yung nagde-deliver ng maleta. Kaya nga 'di ba tinatawag sila na Malitagang. Nabaliktad yata eh. 'Di ba? Hindi nila alam ang kanilang pinagsasabi. So dapat na talaga sila ay ipapakulong mga kababayan. So agree ako doon sa sinabi ni Marlene Bergado na dapat ipakulong na yan kasi nga panay paninira sa Pangulo at sa mga
kabinete ni President BBM. Diba? So dito mga kababayan ko, ipapakita ko sa inyo itong sagot ni Yusek Claire. For more details, let's watch this. Video ninyo dito sa Vancouver. Actually, gumagawa sana kami ng reels para dito sa event na kung saan bumisita ang ating Pangulo sa Canada. So gumagawa kami ng reels, tapos may lumapit sa amin na Pilipino. So, ngumiti ako, tinanong niya ako si Yusek Claire, sabi ko, yes. At doon, sinasabi niya na, sumigaw na siya, you ask your president to resign. So, kinuyog na kami, samantalang, kung tutuusin, kami nagtatrabaho. Hindi kami nagbabakasyon dito. We're just doing our job, pero nahinto yun. Hindi na kami nakapagtapos ng aming pag-shoot ng reels dahil nga may mga Pilipino ganito yung ugali. Pero kung, hindi ko alam kung saan sila grupo, pero yung naratibo nila, yung tipong BBM resign. Yung naratibo nila ay maleta. Yung naratibo nila magnanaka. So, at sinabihan ako na pangit. Sabi at sinungaling. So, nung sinabi nilang pangit daw ako, feeling ko sila yung sinungaling. So, may mga ganyan tao. May freedom of expression tayo, pero hindi naman kailangan maging bastos. Sila dito yung pumangit. Di ba yung mga DDS pumangit talaga kasi nga puro lang daldal, puro lang paninira, lumaki na yung bunganga. Tapos tingnan nyo ngayon, ang kanilang mukha parang si Digong na rin. Para na rin si Loren Badoy. Di ba, Sir Ivan? Bakit mo lagi binibanatan si Loren Badoy? Kasi nga kung napapasin nyo ang kanyang post, puro paninira ho kay President BBM. Tapos nilalait ng mga gunggong, idibalik na rin natin. Diba? Feeling gwapa pa-feeling maganda siya gumagamit lang naman ng filter, diba, si Loren Badoy? Napansin ba natin? Or nakita niyo ba sa personal si Loren Badoy? Diba? Pero kapag DDS, na alam na ho natin yan. Diba? So kung ang mga DDS ay puro stress na yung pagmumukha at saka sobrang stress na sa kakasigaw doon sa labas ng venue kung nasaan si Yusek Claire at saka si President BBM, yung mamayang Pilipino, yung mga loyalista, yung mga pro-government supporter, tingnan nyo, ang saya-saya ho sa loob ng venue. For more details, let's watch this. Oh, di ba mga DDS? Inggit kayo. Inggit ang mga yan, di ba? Ganyan ho kadami. Ilan lang ho yan. Ilan lang ho yan sa mga supporter ni President BBM. Ilan lang ho yan sa mga nagmamahal kay President BBM na nandyan sa Canada. Pero yung mga realista doon sa labas, 3 lang sila, hindi umabot nga ng 15, 'di ba, nakakatawa talaga Tapos ipiniviral lang ng mga DDS. 'Di ba? Ginamit lang nila sa kanilang paninira kay President BBM. Pero ang totoo, ilan lang ho yung mga TNT, DDS realista, member ng COGIC ang nag-iingay sa labas. Tapos tingnan nyo, sumikat daw si President BBM dahil sa kalokohan at katarantaduhan. I don't think so. Nakakatawa talaga So meron pang nagsabi mga kababayan, na sabi dito sa post ni Laker Ong, Laker?
Lakerong, nasabi niya, nagpunta daw ng Canada, wala naman magandang dala pa uwi. Hirap pa rin ang Pilipinas. Nagpunta daw ng Canada si President BBM, wala daw magandang dala pa uwi. Wala ba? Meron tayong ebidensya niyan. Alam niyo ba mga kababayan ko na nasecure ho ng worth $2 billion na investment. Yes, yan ho ay klarong-klaro na. Secure na ho yan ni President BBM at meron pang paparating na iba. Yung klaro na nakuha niya on the spot, $2 billion worth of investment. At ito ang ating ebidensya. For more details, let's watch this. Sa kanyang meeting kasama ang executives ng Oceana Gold Corporation na secure ng Pangulo ang $1.9 billion na halaga ng pagpapalawig ng operasyon ng naturang kumpanya sa bansa. Layunin nitong palawigin hanggang 2037 ang operasyon ng Didipio Gold Copper Mine at lumikha ng mas maraming trabaho at oportunidad para sa mga Pilipino. Sa kanya namang pulong kasama ang B2 Gold Corporation at Philminera Resources Corporation, napag-usapan ang planong solar plant expansion ng Masbate Gold Project para sa exploration program na nagkakahalaga ng $14 million. Nag-commit ang kumpanya ng technical at exploration expertise para pag-aralan kung paano mapapalawig ang Masbate Gold Project. Sa meeting niya kasama ang NQX, natalakay naman ang 3 taong business expansion sa Pilipinas na nagkakahalaga ng $10.3 million. Natalakay naman ng Pangulo sa Telus Corporation ang planong operasyon nito sa Pilipinas. Nanguna rin ang Pangulo sa high-level roundtable kasama ang Business Council of Canada kung saan natalakay ang pagmimina, enerhiya at critical minerals. Siya rin ang nanguna sa Philippines-Canada High-Level Discussion on Information Technology and Business Process Management o IT-BPM. Nalayong itaas ang sektor ng IT-BPM sa global value chain. Sinaksihan din ng Pangulo ang pagpirma sa Memorandum of Understanding sa pagitan ng Philippine Chamber of Commerce and Industry at Business Council of Canada. Samantala, binisita po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Filipino community sa Canada kung saan kinilala po ng Pangulo ang dekalidad na kontribusyon ng mga manggagawang Pinoy sa Canada. Pinuri ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga Pilipino sa Canada sa kanilang husay, sipag at malasakit na nagbigay ng mataas na paggalang at tiwala ng mga Canadian sa mga Pilipino. Binigyang diin ng Pangulo ang mahalagang ambag ng mga Pilipino sa iba't ibang sektor sa Canada, kabilang ang mga healthcare worker na nagsilbi noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic, mga caregiver, inhinyero, arkitekto, welder, electrician at iba pang skilled worker. Kinilala rin niya ang kontribusyon ng mga Pilipino sa larangan ng edukasyon, agrikultura, serbisyong panlipunan, hospitality at turismo na patuloy na nakatutulong sa pag-unlad ng ekonomiya ng Canada. Pinapaganda po ninyo ang reputasyon ng Pilipinas sa buong mundo. Pagka nag-hello, ang susunod ay nakumahal na mahal namin ng mga Pilipino rito. Napakagaling ng mga Pilipino rito. Napakabuti ng mga Pilipino rito. Napakasipag ng mga Pilipino rito. Ikinatuwa naman ng mga Pilipino ang pagbisita ng Pangulo. Pagpatuloy lang niya ang ginagawa niya para sa Pilipino. Kasi para sa atin maganda yung ginagawa niya. Masaya po ako. Masaya at marami kaming nag-aabang sa kanya para masilayan, makita namin na kanyang pagsasalita, makita sa personal at ikatutuwa namin na nandito sa Canada. Muli namang tiniyak ng Pangulo na sisikapin ng kanyang administrasyon na lumikha ng sapat na oportunidad sa kabuhayan sa Pilipinas. As I have said before, our goal is to continue strengthening our economy so that traveling or working abroad becomes a matter of choice, whether driven by personal aspiration or the pursuit of better career opportunities, not out of necessity due to lack of opportunities back home. Ayon sa Pangulo, patuloy ding palalawakin ng pamahalaan ang pakikipagtulungan sa Canada at sa pribadong sektor upang makahikayat ng mas maraming pamumuhunan na magbubukas ng karagdagang trabaho, magpapabuti ng kabuhayan at magpapataas ng kalidad ng buhay ng mga pamilyang Pilipino. Kayo ang magandang halimbawa at inspirasyon ng bawat Pilipino. Hindi madali ang mag-ibang bansa, ngunit sa sipag, katatagan at konkretong pagpaplano sa pagmamahal ninyo sa pamilya at sa ating bayan,
wala po kayong katulad. Kaya mula sa puso ko, muli, maraming salamat. Oh, di ba? Yan bang sinasabi ng mga DDS na walang kwenta daw yung lakad ni President BBM dyan sa Canada? Alam niyo kung bakit ganyan ang mga DDS? Kasi nga si Digong sa kanyang panahon, hindi kasi siya bumisita dyan sa Canada. Get one time, di ba mga DDS, hindi bumisita itong si Digong dyan sa Canada. Binaliwala niya kasi yung Canada. Di ba ang last time na merong presidenteng bumisita sa Canada ay si Pinoy. Siya yung last. Tapos ngayon, after 11 years, si President BBM. Pero sa Digong, hindi niya binisita yung Canada. Binaliwala niya, di ba? Gunggong talaga eh. So dapat ho, yung mga Canadian citizen ng mga Pilipino, mga mamayang Pilipino na nandyan sa Canada na nagtatrabaho, isipin natin ang ginawa ni Digong. Dapat hindi niyo suportaan ang mga Duterte. Dapat yung mga gunggong na nandyan sa Canada na laging nag-iingay, na laging naninira sa ating presidente, mag-isip-isip tayo. Hindi kayo binisita ni Digong sa kanyang panahon dyan. Pero tingnan nyo ho, si President BBM ngayon, binisita niya yung Prime Minister dyan sa Canada. At malaki ho, bilyon-bilyon ho na dolyar ang kanyang maiuwi na investment. Yan ba ang sinasabi nila na wala dang maiuwi na maganda si President BBM galing sa kanyang working visit dyan sa Canada? Di ba nakakatawa talaga eh? Ito kasi ang problema ng mga DDS. Bakit? Kasi hindi sila nanonood sa mga balita tungkol kay President BBM. Doon lang sila nakaasa lagi sa mga vlog ng mga DDS na puro lang paninira kay President BBM. Kaya wala silang alam. Nagiging blind sila. Hindi nila alam kung ano ang totoong estado ng ating bansa. Isipin nyo ho, di ba nagulat talaga ang mga DDS na paano daw naging upper middle income ang ekonomiya ng bansang Pilipinas. Paano nangyari yan? Ganyan ho ang epekto kapag magaling ang ating presidente at totoong nagtatrabaho. At ang kanyang pagtatrabaho, ang kanyang proyekto at programa ay para talaga sa bansang Pilipinas, hindi para sa China. Diba? So nakita na ho natin ang epekto sa pagtatrabaho ng ating President BBM. Mga kababayan ko, ipapakita ko rin sa inyo itong banat ni Kakampings. For more details, let's watch this. Ma'am Claire, kumusta? Pwede mong sabihan yung president natin, bakit patuloy na imbestigahan ang flood control? Ang flood control, ibalik ang pera. Binibili nyo na lahat ng mga congressman, mga senador, at ang mga justice system. Mahiyang naman kayo! Mahiyang kayo sa pera ng bayan. Ayan, si Claire Castro. Bring back the money to the coffers of Filipino. Your face is ugly than what you are. Because you are a liar. Ma'am, You are a traitor. singganana, You are a thief. Ilungganan ako, singganan po kagwapa sa inyo. Pero tani, ang kwarta sang Pilipino, ibalik nyo. Kaluoy ang mga Pilipino. Ginaubos na ninyo ang kwarta sa flood control. Please. Please. Please bring the money to the Filipino people. We have a big Nagpatulong ng flood polis si control Claire Castro. projects come Nagpatulong right now. ng ano, Okay. nagpatulong. Kaluoy ang mga Pilipino. Shame on you, Claire, Ginaubos na anti-Claire. ninyo ang kwarta sa flood control. Shame on you, anti-Claire, anti-Claire. Please. What a cry, baby. Please bring the money to the Filipino people. We have a big flood control projects come right now. Kapal ng mukha! You can film all you want, no problem, but they could threaten by you guys, just let them do it. You can film them all you want, no problem. We are harmless. We just want to let them know. Feel free to say whatever you want. She keeps on lying. She lies. No, she lies. Oh, come on, harassing. Look what you did in the Philippines.
No, we are not violent. We're pangit mo! Ang pangit mo! Putang ina mo! Putang ina mo! Putang ina mo! Pangit mo! Putang ina mo! Putang ina mo! Putang ina mo! Putang ina mo! Kamatay ka na sana! Nakita pa ka na! Putang ina mo! Alam niyo po mga kababayan, nung una ko pong nabalitaan yung video na yan, akala ko po hindi ganyang kalala yung ginawa ng mga DDS kay Atty. Claire Castro. Pero nung napanood ko po, sabi ko, pambihira, ganun pala talagang ugali ng mga DDS at sa abroad pa nila ginawa yan, sa ibang bansa, sa Canada. Sa totoo lang po, naawa po ako kay Atty. Claire dahil yung ginagawa nila, pinapahiya nila yung tao. Naawa ako dahil naalala ko kung anong ginawa ng mga DDS kay Mayor Leni Robredo nung Vice President pa si Mayor Leni nung pumunta ito sa Taiwan, if I'm not mistaken, Taiwan or Hong Kong, na nasa loob po siya ng van, tapos yung mga DDS nasa labas, sinisigawan nila si Mayor Leni Robredo. Sa Hong Kong yata yun or Taiwan, if I'm not mistaken. Kapag nakita ko po yung picture, ipapakita ko po sa inyo yung picture dito, na para bang gusto nilang dumugin si Vice President Leni Robredo noon, na para bang gusto nilang manakit or saktan. And dito, ganun din po yung nakita kong gusto nilang gawin kay Atty. Claire Castro, na para bang kung wala sigurong pulis dyan, sasaktan nila or gagawa sila ng isang bagay na hindi po kaaya-aya or maglalagay kay Atty. Claire Castro sa alanganin. Nakita niyo naman kung paano sigawan, kung paano murahin, ano. Kung wala po yung pulis doon, nakita niyo po na lumalapit yung mga DDS kay Atty. Claire Castro na para bang dudumugin siya. Paano kung walang pulis doon? Baka po nagawa nila kung anong gusto nilang gawin kay Atty. Claire Castro. Kaya nga po nakakaawa din naman kasi sabi ko bakit mag-isa lang siya doon. Yung may kasama siya, ewan ko kung kasama talaga ni Atty. Claire Castro yung lalaking umaakay sa kanya or kasama ng mga DDS na medyo matinong mag-isip, no? Pero kung yung taong yun ay wala din siguro, baka nalapitan na po si Atty. Claire Castro at nasaktan ng mga DDS, in my opinion. Buti na lang naging professional at dinedma na lang ni Atty. Claire Castro yung ginagawang pambabastos, pagsisigaw at pagmumura ng mga DDS na yan sa kanya sa ibang bansa pa. Parang walang mga breeding, walang manners, walang pinag-aralan. Naturingang nasa isang bansa kayo na maunlad, maayos at alam mo yun, yung hindi balahura ang mga tao, kayo nagpakita kayo ng pagiging balahurang ugali nyo dyan mga DDS sa isang opisyal ng gobyerno. Kaya nga po nanumbalik sa akin yung kabastusan nila na ginawa nila kay VP Leni Robredo nung pumunta sa Taiwan or Hong Kong if I'm not mistaken. Ginawa po yan ng mga DDS. Ganyan na ba talagang ugali nyo? Wala kayo sa lugar, lalapitan nyo, sisigawan nyo, meron pang amplifier na hawak yung isa or mikropono. Tapos yung lalaki dun sa bandang dulo ng video, mura ng mura, pinagmumura si Atty. Claire Castro. Ganyan yung natutunan nyo kay Duterte, ganyan yung na-adapt nyo. Ganyan yung na-absorb nyo na ugali kay Duterte. Na kapag hindi kayo nasusunod, kapag kayo ay may mga pansariling pinaglalaban at hindi natutupad, nagre-resort kayo sa kabastusan, sa ad hominem, at pagiging violente sa salita at sa gawa. Ganun ang nangyari kay Sara Duterte, di ba? Nagmura-mura siya, naging violente siya sa Zoom call, yung kumalat sa social media na naging article of impeachment laban sa kanya. Dahil nasusukol siya sa confidential fund, ayun, gumawa ng drama, nagalit-galitan, at nagmura-mura, at inamin na meron siyang kinausap or kinuntratang kriminal para po ipaligpit si PBBM, si FL, at saka si dating Speaker Martin Romualdez. So sa kanya din, mismong bibig lumalabas yung pagiging violente ng ugali niya at ng utak niya. And ganyan din yung pinakita ng mga DDS sa Canada. Napakabastos, walang modo, walang breeding, mura ng mura. Pwede naman nilang kausapin ng maayos. Tsaka yung boundary ni Atty. Claire, yung privacy niya, yung security niya, gusto pang i-evade, no? Gustong sakupin ng mga DDS na ito. Wala talagang respeto. Ang pinagtataka ko mga kababayan, ba't wala tayong makakampi doon na sumama man lang sana kay Atty. Claire or nag-rally in support of PBBM? Bakit wala pong mga loyalists dyan? Bakit wala rin yung mga kakamping, no? Bakit hindi kayo nagpakita ng suporta naman? Para kahit papaano, meron tayong parang pang-depensa. Nasaan po?
No, so kapag sanang ganyan na may pupuntahan po ang Pangulo sa ibang bansa at alam natin na may nakaabang ng mga DDS na magrarally, sana umabang din tayo para kahit paano maharangan natin sila or madepensahan natin kung kinakailangan. So, yun po yung isa sa napansin ko. Kaya naawa po ako kay Attorney Claire, no? Naniniwala ako na nakaramdam siya ng takot doon dahil mag-isa lang siya, babae pa siya. Tapos yung mama sa huli, mura pa ng mura. Wala pong modo, mga kababayan. Pero alam nyo, sa kabila ng ginagawa nilang kabastusan at pagiging violente, pagpapakita ng kanilang masamang ugali, lagi naman yung kanilang mga poon at mga iniidolong politiko ang nakakarma, nakakasuhan, nakukulong, at napaparusahan, kumbaga, nakakarma, minamalas, no? So, naniniwala ako, after ng kabastusang ginawa nilang ito, meron na naman pong politiko na iniidolo nila at sinasamba nila ang makakarma at mamalasin. Malamang sa Lunes, may makukulong at magsisimula na yung impeachment, no? So, yan yung magiging resulta ng kabastusan nyo, mga DDS. Kayo din naman ang umaani ng kasamaan ng ugali nyo. So, yun lang mga kababayan. Gusto ko lang po magbigay ng reaksyon sa pangit na ugaling ipinakita na iyan ng mga DDS. Sana huwag kayong ganyan. Nasa ibang bansa kayo, mga Pilipino kayo. Dala-dala nyo pa yung watawat ng Pilipinas habang pinapakita nyo yung masasamang ugali nyo. Hindi na kayo nahiya. Bigyan nyo naman kami ng kahihiyan. Hindi lang kayong mga Pilipino. Mas marami kami sa inyo. At huwag nyo kaming ipahiya sa ibang bansa. Yun lang. Maraming salamat po sa panonood. Okay, so before tayo mag-proceed sa ating next topic mga kababayan, syempre atin muna hong i-acknowledge at saka shoutout ang ating mga suki at mga early birds. So nandyan sila si Marquez Hernandez from North Carolina, USA. Hi to RJA Itaxan from Hong Kong. Nandyan din si Emmy Mapalad, Nikki Mariano. Hi to Ana Cordoba from Poway, California. Nandyan din si Milmar from Las Vegas, Imelda Garcia, Jean Mirafuentes, Shirley Risman from Ohio, USA. Nandyan din si Maria Victoria Vasquez, Angela Isidro, Dai Flores, Maria Marilyn Embido Bautista. Hi to Jovi Montero, Freddy Guzman, Elmer Pinaranda, Danilo Carbonella. Nandyan din si Lancy, Imelda Galoy, and hi to Sir Jaime Garcia na nandyan sa Nottingham, UK. Okay, so mga kababayan ko, bukas na ho yung impeachment trial laban kay Sara Duterte. Alam niyo ba mga kababayan ko, na double time na ho ngayon yung mga DDS. Meron silang niluluto ngayon na upcoming rally daw na tinatawag nila na The Big One. Kasi yung dumaan na rally ng INC plus DDS, pilot testing lang daw yun mga kababayan. So meron silang sinasabi ngayon na post. Actually, yan ho ibinaviral nila na upcoming The Big One daw na rally. O, di ba? Kasi nga, di ba, nakaamba na ho ngayon, malapit na ho ngayong makukulong ito si Marcoleta. Kasi nga, posible, by next week, lalabas na ang warrant, mga kababayan, para dito kay Marcoleta. Isipin nyo ho, next week na, impeachment trial, plus warrant of arrest ni Marcoleta. Kaya sila ngayon ay naghahanda ho ng malakihan daw. Sinasabi lang malakihan, tinatawag nila The Big One na rallying by next week. O, di ba? So ngayon, ibabagita ko sa inyo yung balita tungkol sa mangyayari this coming Monday or sa impeachment trial laban kay Sara Duterte. For more details, let's watch this. Asahan na raw ang bakbakan sa Lunes sa pagsisimula ng paglilitis kay VP Sara ayon sa isa sa mga House Prosecutor. Kung ang sabi ni VP Sara ay bloodbath, ayon naman sa prosekusyon, sa unang araw pa lang ay may bakbakan na. Yan ay kahit wala pang inaasahan na testigo at ebidensya na ipipresenta sa Lunes. Kabilang kasi sa mga posibleng matalakay ay ang pagbubukas ng BIR box na naglalaman ng tax records ng bise at ng kanyang asawa. Kaya sa Lunes po, inaasahan po natin na magiging maigting ang bakbakan po in terms of sa mga pending motions namin. At isa nga po ito sa pending motion, akan po isa lang naman po ang tanong ko. Kung wala naman pong tinatago, ano naman po ang dahilan para ito po ay ipagpubli sa taong bayan. Hirit kasi ng kampo ng bise, buksan ang BIR box sa isang executive session, bagay na tinutulan ng prosekusyon. Kinakailangan rin na maresolba sa Lunes ang musyon ng prosekusyon na payagan ng private prosecutor na mag-cross-examine ng mga testigo. Ang purpose ho nito, no, is this would be beneficial
for everyone, no? Hindi lang sa prosecution, para sa impeachment court, and para sa viewing public, no? Para mas mailabas ng mas mabuti, no? Yung katotohanan in an efficient and clear manner. Nakabinbin rin ang mosyon ng prosekusyon na kinakailangang may 3-day notice ang magkabilang panig para sa mga surprise witness. Maging ang hiling nilang tanging English at Tagalog lang ang dapat gamitin sa trial. Samantala, inaasahan na raw ng prosekusyon ang mabigat na talakayan kaugnay sa voting threshold para makonvict si VP Sara. Para naman sa watchdog group na Bantay Senado para walang gulo, Para maiwasan na yan, sa aking palagay, dapat makuha yung numero ng 16. And it's not possible. It's not impossible. Why? Because of evidence. Ang lagi ko sinasabi, ebidensya. 2:00 ng hapon sa Lunes, inaasahang aarangkada na ang paglilitis laban sa pangalawang Pangulo, ang unang beses sa kasaysayan ng Pilipinas. Ito ang maganda kasi meron hong ipoprovide na translator ang prosecution panel. Kasi nga mga kababayan ko, malamang sa malamang meron hong magsasalita ng Bisaya. For example, si Sara Duterte, di ba mahilig siya magbisaya? Lalo na kapag siya ay ma-pressure, di ba kapag iinit ng kanyang ulo, mahilig magbisaya. Para sa digong, di ba? So baka din na merong mga witnesses na Bisaya mga kababayan, at least meron hong mga translator. At para ito ay maintindihan ng lahat. Di ba maganda yan? So maganda ho ang naisip ng prosecution panel. So ngayon, ang tanong natin dito sa kampo ni Sara Duterte, bakit naman sila matatakot na i-open yung BIR box on public? Di ba nakakaduda talaga bakit pa sila nag-request na i-executive session na lang? Dapat on public, dapat makita natin. Kasi tayo ho, mamayang Pilipino, may karapatan tayo na makita lahat ng mga ebidensya. Dapat makita natin ang totoo. Bakit kailangan pang mag-request ang kampo ni Sara Duterte na i-executive session na lang? Di ba nakaduda talaga kung wala siyang tinatago, bakit naman siya matatakot? Sabi niya, di ba na bloodbath? Handang-handa siya makipag-bloodbath. So bakit niya itatago yung BIR box? Nakakatawa talaga So mga kababayan ko, ipapakita ko rin sa inyo itong balita na to. Malalaman natin kung sino yung iilan na mga testigo ang magsasalita. For more details, let's watch this. Simula na nga sa Lunes, July 6 ang tinatawag ng prosekusyon na Trial of the Century at ng depensa naman na bloodbath. Namarkahan na ang mga ihahaing ebidensya at nailista na rin ang mga witness na haharap sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Narito ang ilan sa mga inaasahang magiging sentro ng paglilitis. Simulan natin sa Article 1 o alleged misuse of confidential fund. Nangunguna dito si Mary Grace Piatos. Isa siya sa mga pangalang naging kontrobersyal sa usapin ng Intel funds ng Office of the Vice President. Isa siya sa mga di umano'y nakatanggap ng bahagi ng confidential fund pero naging usapin ng kanyang identity dahil ayon sa mga investigasyon, wala umanong record ng kanyang pangalan sa Philippine Statistics Authority. Kasama rin sa mga kinukwestiyong pangalan sina Chippy McDonald, Fernando Tempura, Xiaomi Ocho at iba pa. Nariyan din si Ramil Madriaga na nagpakilalang dating bagman ni VP Sara. Bagamat paulit-ulit itong itinanggi ng kampo ng Vice Presidente, iginiit ni Madriaga na naghatid siya ng milyon-milyong piso at naging bahagi umano ng ilang operasyon na may kaugnayan sa OVP. Tetestigo rin ang mga opisyal ng Commission on Audit o COA. Sila ang naglabas sa mga notice of disallowance at iba pang findings kaugnay sa paggastos ng confidential at intelligence funds ng OVP. Sa Article 2 naman o usapin ng unexplained wealth, ilang mahalagang opisyal ng gobyerno ang maaaring humarap. Kabilang dito si Ombudsman Boying Remulla para sa mga dokumentong may kaugnayan sa SALE ng Vice Presidente. Nasa listahan din si AMLAC Executive Director Ronel Buenaventura at ilang bank managers para sa bank transactions na naisuriin ng prosekusyon. Posible ring humarap ang mga opisyal ng Bureau of Internal Revenue kaugnay sa tax records na nasa loob ng kontrobersyal na Green Box. Sa Article 3 o alleged bribery, isa
Sa mga pangunahing witness, si dating Education Undersecretary Gloria Humamil Mercado. Noong 2024, sinabi niya sa pagdinig sa Kamara na nakatanggap siya ng siyam na sobre na may tig 50,000 pesos na umano'y nagmula kay VP Sara nung kalihim pa ito ng DepEd. Ayon kay Humamil Mercado, napilitan din daw siya magbitiw matapos questionin ng ilang procurement transactions sa ahensya sa ilalim ng pamumuno ni Duterte. Itinanggi naman ng kampo ni Duterte ang kanyang aligasyon. Sa Article 4, kabilang sa mga inaasahang witness ang mga opisyal at empleyado ng National Bureau of Investigation o NBI. Sila ang inaasahang magpapatotoo sa authenticity ng kontrobersyal na video kung saan pinagbantaan umano ni VP Sara ang buhay ni na Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Nais ding iharap ng prosekusyon si Abby Andres, ang dating court sheriff na sinuntok umano ni VP Sara noong vice mayor pa siya ng Davao City. Sa kabuuan, nasa 57 witnesses ang nakalista para sa prosecution at mahigit 90 naman para sa defense. Papayagan din daw ang surprise witness basta't mabibigyan ng 3 araw na abiso ang magkabilang panig at ang impeachment court. Nakatakdang tumagal ng 92 trial days ang paglilitis at gaganapin ito 3 beses sa isang linggo. Kung masusunod ang schedule, ay aabutin ng 7 hanggang 8 buwan ang paglilitis. Kaya sa mga susunod na buwan, kailangang abangan ang bawat testigong haharap sa impeachment court dahil posibleng sila ang magbibigay ng sagot sa pinakamahalagang tanong ngayon. May pananagutan ba si VP Sara o wala? So, 56 lahat ng mga witnesses ang hawak ng prosecution panel. Samantala, ang kampo ni Sara Duterte, naging 90 plus na lahat ang mga witnesses mga kababayan. Mukhang nakatanggap yata. Di ba biglang ng 90? Di ba dumami? Kasi nung una mga kababayan ko, ilan lang ho yun. Una, di ba, napag-alaman natin na 9 lahat, tas naging 12. Ngayon 90 plus na. Ang daming na-hired no, ng mga unknown mga personnel. Siguro mga planted, mga hired mga witnesses, nakakaduda talaga eh. 90 plus na lahat. Asa lang mga kababayan ko, doon sa prosecution panel, hindi pa natin nakita doon si Trillanes. Kasi isa din siya dito sa magsasalita daw mga kababayan. Isa siya dito sa witness against kay Sara Duterte. Itong si Trillanes. So hindi natin nakita doon sa ginpresenta ng bilyonaryo. Okay? So diba, bakbaka na magsimula ito bukas. Mga kababayan ko, ipapakita ko sa inyo itong vlog ni Login. For more details, let's watch this. Mga kababayan, habang papalapit na po yung impeachment trial ni VP Sara Duterte, marami pong questions and anticipations, no? Kagaya po nitong tinatanong na sinend po sa atin. Paano daw kung yung mga senator judges na kilalang supporters niya, umasta na parang sila na mismo yung defense lawyers ni Sara? So, ano daw ba yung mangyayari? Hindi daw ba unfair yon? Well, actually po, magandang tanong yan, no? And feeling ko, na itanong yan kasi na-anticipate ng mga kababayan natin na merong mga known Duterte aligned senators ngayon na very vocal talaga sa pagtatanggol kay Sara and of course sa mga Duterte in particular. Pero syempre bago po tayo mag-react basta, no, linawin muna natin yung isang bagay. Well, hindi naman porket nagtatanong yung isang senator judge ng difficult questions sa prosecution, magiging bias na kaagad yung tawag natin. And hindi rin po ibig sabihin na defense lawyer na kaagad yung label natin. No? Kasi trabaho po talaga ng isang judge na itest nila yung evidence. Trabaho din nila na alamin kung sapat ba talaga yung ebidensya. Syempre, bago siya bumoto. No? Pero syempre po may hangganan din yan. Kapag yung isang senator judge ay hindi na lang basta nagtatanong para hanapin nila yung katotohanan, kung hindi para bang siya na yung gumagawa ng defense, siya na yung nagbibigay ng legal arguments para sa respondent, tapos para bang yung nakikipagdebate na lang siya laban sa prosecution, syempre, ibang usapan na yon. Remember, yung senator judge po, senator judge ang tawag sa kanila, hindi senator defense lawyers. Meaning, ang trabaho po nila is not to save Sara Duterte, no? At hindi rin naman po trabaho nila na siguraduhin na makonvict siya. Well, ang trabaho po nila, siguraduhin na magiging fair yung trial, yung paglilitis.
At alam niyo po kung ano ang tingin ko na pinakamagandang gawin kung halimbawang may nakita tayong senator na ganito yung actions, no? Well, di wala. Hayaan po natin sila. Seriously, hayaan po natin sila magsalita, hayaan po natin sila magtanong, hayaan po natin silang ipakita sa buong Pilipinas kung paano nila ginagampanan yung kanilang sinumpaang tungkulin, no? Because the impeachment trial is not just about Sara Duterte. The impeachment trial is also a test of the senator judges themselves. Every question they ask, well, every objection they make, every ruling, every vote, syempre lahat po yan nakikita ng publiko. At lahat po ng yan magigipong bahagi ng history o ng kasaysayan, no? Kung objective po sila, for sure, makikita po natin yan. Kung fair po sila, makikita rin po natin yan. Pero kung ang dating po nila ay parang abogado na lang sila ng isang panig kesa maging isang impartial na judge, no? Hindi na po kailangan pa ng social media para sabihin yun. Kasi tayo mismo yung makakakita, tayong taong bayan, no? At tandaan po natin ito, hindi naman po trabaho ng taong bayan yung ipagtanggol ang credibility ng senator judges na to, no? Trabaho po ng senator judges na patunayan na karapat-dapat po silang pagkatiwalaan. Because at the end of the day, alam niyo naman ang tunay dapat na panalo dito, hindi lang basta yung prosecution, no? Hindi yung defense, hindi rin po yung kahit na sinong politician. Dapat po ang tunay na winner talaga dito, yung due process. Dahil kung papayagan po natin na yung senator judges maging abogaduhan ng isang panig lang ngayon, huwag tayo magreklamo kung maging president siya in the future, no? Kung mangyari din yan dun sa mga gusto ninyong politiko. Well, hayaan po natin na maging objective din po tayo sa mga ebidensya. Tayo po bilang manunood nito, mag-isip din po tayo na wala tayong conclusion kaagad. Importante po yun. The Constitution should never adjust depending on whose name appears on the complaint. Pareho po dapat yung standards natin. Palagi. So expected na talaga natin na meron ho mga senator judges na mag-aabogaduhan dito kay Sara Duterte. Diba yung mga DDS senator, alam na natin yan, expected na natin yan. Siyempre, nakita na ho natin sa mga interview nila sa mainstream media kapag sila ay ini-interview, lalo na si Robin Padilla. Diba? Hindi pa nga nag-umpisa, yung impeachment trial, meron na ho siyang judgment, mga kababayan, kasi ayaw niya ng impeachment trial dito kay Sara Duterte. O diba, meron ng bias. Pero isipin natin, sila ho ay senator judge. So dapat sila ay maging fair dito. Kaya nga merong binuo mga kababayan na bantay impeachment. Narinig niyo ba yan, diba? Bantay impeachment. Yung grupo nila ni Attorney Lino, I forgot the surname. Basta sila si Lino. Yung combination ho ng mga Dilawan, Pinklawan plus yung mga pro-government supporter. Kombinasyon ho yan. Nandyan ho yan every trial kay Sara Duterte. Kasi sila dito yung magbabantay sa mga senator judges na siyempre makikita natin na naging bias na at nag-aabogaduhan na doon kay Sara Duterte. So sila dito yung magbabantay, mga kababayan. Diba? Kasi nga, siyempre, very obvious na talaga kapag yung mga abogado, yung mga senator judges na yan, ng mga DDS, kapag sila ay naging bias na, super bias, at saka very obvious na talaga, may magbabantay dito. Tayo din ho, mamayang Pilipino, magbabantay rin po tayo sa kanila. Lalo na, nakita natin na very overwhelming yung mga ebidensya. Tas yung mga sinasabi ng mga witnesses ay talagang makatotohanan against kay Sara Duterte, talagang dapat tayo ay magreklamo kapag yung DDS senator na yon ay nagiging bias na, nagiging abogado na kay Sara Duterte. Diba kaya Tano? Diba Robin Hood? mga bias talaga yan magunggong kasi nga may utang na loob sila doon kay Digong, di ba? Mga kababayan ko, dito ho tayo sa usapin tungkol kay dating Speaker Representative Martin Romualdez. I'm sure alam niyo na ho na si Bunuan, yung dating DPWH Secretary na si Manuel Bunuan ang naholbot or ang pinili na naging state witness. Kaya lang mga kababayan ko, meron kasing 'di ba parang napahayag na kung bakit kinuha si Bunuan para daw magkaroon dito ng light na magtuturo kay Martin Romualdez.
kinuha nila daw, sa tingin ko lang ha, kinuha nila ito si Bunuan para ituro itong si Martin Romualdez. Parang nagiging, mga kababayan, parang nagiging nasisingle out dito si Martin Romualdez. Kaya nga 'di ba, nabasa na natin na pinagmukha dito ng mga DDS na si Martin Romualdez ang nagiging criminal mastermind daw sa lahat sa nangyari sa flood control issue or sa scam. Yun ang ipinalabas dito ng mga balita. Dahil rin yan kasi kay Boying Remulla. Yes, yung ombudsman. Kasi nga 'di ba mukhang naniniwala din dito itong si Boying Remulla sa mga pahayag ng 18 Cargador or yung 18 Scalawag. Kasi gagamitin daw ni Boying Remulla yung affidavit ng 18 Scalawag sa investigation against kay Martin Romualdez. Di ba? Parang may bias na talaga eh. So anyways mga kababayan ko, ipapakita ko sa inyo itong debating DDS versus Pinklawan versus pro-government. Ito ang maganda. For more details, let's watch this. Ex-DPWH Chief Manuel Bonoan nabunot maging state witness. Mahirap man daw ito sa ombudsman pero para ito mailabas ang katotohanang magdadawit kay ex-House Speaker Martin Romualdez. Bonoan as state witness. Pato o putok ko? I-reverse ko kay Attorney Jess muna. Okay. Patok o putok? Nagawing state witness, ano ang aking sagot? Siyempre, nasagot ko na sa on point nung isang araw, di ba? Sa akin, putok. Nagpapa-scoop kasi, in-scoop kami O sige, explain mo. I disagree for now. Okay. Ombudsman Boying can convince me otherwise in the coming days. But for now, sa sariling standards ni Boying Remulla na kailangan magsoli ng pera, wala pa tayong naririnig na nagsoli ng pera si Manny Bonoan. Yusek Bernardo, a lower official than the secretary, has returned 290 million. Alcantara. And promised to return 1 billion. Yusek Bernardo, magkano ang isosoli mo? Secretary Manny Bonoan. Tsaka, umamin ka na ba? Nag-admit ka na ba ng guilt mo? Kasi doon sa mga blue ribbon hearings doon, wala akong alam dyan. I deny. Hindi sa staff ko lang yan. Tapos ngayon, si state witness ka pala, so may alam ka pala, di ba? All roads lead to the DPWH Secretary. Kapag naging state witness ka, ibig sabihin walang kasalanan si Mark Villar. Gusto nga namin makasuhan si Mark Villar Kasi dati din siya DPWH Secretary na may flood control nung panahon ni President Duterte. So, syempre I disagree. Unless may mas mataas na ituturo si Manny Bonoan. At sino yon? Martin Romualdez lang. Imposible. Okay. Attorney Jimmy, patok o putok? I am so inspired pag nagiging magkakampi kami ngayon. Attorney Jeff. But you know what? May gentleman's agreement kayo. Yes, but my basis is law. No? Yung sa Rule 119, Section 17, saka yung sa Witness Protection na law, they always talk about yung not the most guilty. Pero ang nakakalimutan ng isa pang element niyan is no other direct evidence is available. Naku, dami-dami nga Kaya ang daming direct evidence available. So I think, this is a humanitarian move para sa... Kasi na-hospital detention. Dahil sa totoo, ako, personally, kilala ko naman si Sec Bonoan. Naaawa din ako. He's sick, he's old, and I don't think he's the most guilty. Pero there is direct... no, I mean, to be quite candid. Ako wala sana magalit. Lagi akong honest sa inyo, but I try to be very respectful all the time. He's not the most guilty for you. I don't think so. Okay. Pero hindi pasok yung no other direct evidence available dahil napakadami. And it can be substantially corroborated by many other eyewitness accounts. Okay. Nangingiti si Kong Jude. Ano ikaw, patok o putok? For now. Wow! Alam mo bakit? Bakit po? Uy. First, sa God. sobrang tagal ng investigation sa Senate, there has never been that mention of any encounter or any knowledge leading towards any engagement whatsoever between Secretary Bonoan and supposedly si former Speaker Martin Romualdez. Second, because may knowledge about the process works. Diba? So, hindi naman Kongreso ang nag-i-implement ng projects. Hindi naman kami ang gumagawa ng program of work. Hindi naman kami ang nagdi-disburse. Paano kami ang magiging manggagaling sa maging mastermind? Sa budget daw. Kasi, ma'am, the budget remains it's presumed to be in good faith, regular, until such time it's implemented. Now, how can somebody who's on top of implementation be the state witness? The boss, the head. Kayo ba, Kong, meron kayong flood control project sa... Sa Tingog? Wala po.
Wala. Kaya hindi kayo ni-mention. Mark safe. Oo. Except yung ako Bicol na party list, di ba? And mga contractors. But I have to remind everyone, no? Let me remind everyone, may tidbit kasi ako eh. Okay. And hindi ito galing sa akin. Okay. Ni Senator Lacson. Okay. Sabi ni Senator Lacson, may isang chairman daw ng Commission on Appointments noon na humihingi ng 500 million pesos or something like to that amount para ma-confirm si Manny Bonoan. Akala niya irrelevant. Relevant kay Manny Bonoan para daw siya ma-confirm. Binigay daw ni Manny Bonoan. Pero hindi daw binigay ng chairman doon sa mga ibang members ng Commission on Appointments. And guess who? Sino itong chairman noon? Mag-google na lang kayo. Ang tawag doon, nagudal sila. Kinabahan ako doon. Ako Maricho lang, just to add, no, I really cannot understand this fixation on who's the mastermind. Kasi there was already a finding in the Senate before saying, if I remember it correctly, that there is no such one mastermind for what had happened. Kasi kung titignan mo, hindi lang naman to ng 2022 eh. Goes back from previous administrations even. Diba? Actually, ang punto ko din naman with Attorney Jim, yung sinasabi niya kaninang elements, one of the elements was not the most guilty. Ang nakakalimutan ng mga tao, yung mastermind, hindi yan kailangan isa. Pwedeng may conspiracy nga eh. of masterminds. So, hindi yan pwedeng isang tao lang. But Manny Bonoan is one of the strongest and most powerful people na kasama ng mga masterminds. Kasi nga, sabi ni Kong Jude, hindi naman lalabas yung program of works, hindi lalabas yung infra program kung wala yung secretary. Di ba yan din ang theory mo na nawala yung mastermind? Kaya yung sa legal point of view na ni-raise mo last time. Basta sa akin, Manny Bonoan is one of the most guilty. So, he cannot be a state witness. Ako, I just want to comment, no, how impossible it is for the allegedly the biggest blunder in our history to have no mastermind. That is so absurd to me, no? Imposibleng walang kahit papano a few select people with a lot of power na planuhin to kasi ang ganda ng disenyo at ang smooth ng execution. Masterminds. Of course. Plural. Of course. Yes, of course. Conspiracy, act of one, act of one. Okay, tanong ko ka, Attorney Jeff, ano yung minimension ng conflict of interest? Ni Manny Bonoan? Oo. Or ni Ombudsman. Hindi, ang tanong ko lang naman doon was, mayroong assistant ombudsman sa ombudsman website na Attorney Bonoan Jr. Ayun ba yun? So, hindi ko lang alam how they are related, di ba? Baka related, baka hindi. So, ombudsman just has to clarify that because given all of this controversy, mataba ang utak ng mga tao, kung related pala sila, 1 plus 1, i-connect ng mga tao yun. Okay, so kasama din natin, nandyan si Evangeline Sanchez, Marlene Bergado, Esther Raful, hi to Juanito Mondragon, Roy, Rose Bautista, nandyan din si Raymond Dalusong, hi to Cherry Bills. Kasama din natin si Richard Ugay from La Union, nandyan din si Gloria Marquez, Cristita Ohori from Japan, hi to Jelly San Diego, Leonardo Manansala, Gina G, Jonah Cario, Carlina Miyahara, hi to Sammy, Teresita Kuyama, Agapita Anore, and hi to Malo. Mga kababayan ko, ipapakita ko sa inyo itong vlog ni Jam Magno. For more details, let's watch this. Hinintay ko talaga muna ang oras bago kalmado ako at gawin ko ang video na ito. Dahil sa napapansin ko, ang tayong mga Pilipino, gustong-gusto natin na may mga nagot sa flood control project. Pero nadadala tayo sa ingay. Kayo, nadadala kayo sa ingay. Galit na galit kayo sa akin dahil sinusuportahan ko si Martin Romualdez. Dahil tinatawag niyo siyang magnanakaw pero hinihingan ko kayo ng ebidensya, wala kayong maipakita. Hindi niyo ba nakikita na habang si Martin Romualdez ang pinupukol nila sa krus, dahan-dahan at tahimik na nakakatakas ang totoong may kasalanan? Dahil ang pangalan niya ang unang binukang bibig ng taong totoong may kasalanan at nagtatago sa ingay. Ako kasi, nung sinabihan ako, what do we expect from you, Jam? The truth. The truth that no longer has panache. Sa totoo lang kaya nadadala ang mga Pilipino dahil sa panache. Dahil sa ingay. Totoo naman yan, I take accountability na sumabay ako sa ingay dati. Pero na-realize ko ngayon, ang katotohanan ay kalmado. Ang katotohanan na dapat ang ebidensya ang sinusunod. Hindi na nakikita natin na nilinin lang ang mga Pilipino dahil sa ingay. Nilinin lang ang mga Pilipinong palayo sa katotohanan dahil hindi ito akma sa naratibo.
Saan ka nakahanap na babaguhin na ngayon ang proseso sa gobyerno mula 1987 para lang talaga mapawalang sala ang totoong may kasalanan? Because it is politically convenient to blame Martin Romualdez for everything. Paano nangyari yon na siya ang naging mastermind? Siya lang ba ang tao sa gobyerno? Sige nga, tanungin ko kayo mga mahal ko. Si Martin Romualdez lang ba ang nag-iisang tao sa gobyerno? Almighty, all-powerful. Yan ang ipinipinta na larawan para sa inyong lahat. Para mapaniwala kayo na siya talaga ang totoong may kasalanan. Pero ang ebidensya ay klaro. Paano masasangkot at magiging mastermind ang isang tao na wala namang kapangyarihan sa mga bagay na nangyari na hindi naman sana siya kasali? Pinipilit siyang ginagawang target, pinipili siyang ginagawang scapegoat because it is politically convenient for the people who actually are responsible for stealing from the Filipino people. Diyan ako kailangang kumalma. Diyan na ipapakita talaga na yung pagka-soft ko kailangang magamit para mas maintindihan natin na nililin lang tayo ng mga taong gustong itago ang katotohanan mula sa atin. Ang pagnanakaw sa kaban ng bayan ay nangyayari. 2016 pa nangyayari na ito. Pero kung makapagsalita sila, kung makapukol sila, parang iisang tao lang. Parang si Martin Romualdez lang ang tao sa gobyernong ito. Nakakatawa, nakakagalit, nakaka-frustrate. Kasi hindi ko ugali na maging defensive sa isang tao na alam ko naman na kalmado nga lang ang katotohanan. Pero ang kahirapan sa mga Pilipino, sa sobrang galit ko nawawala na ang wisyo sa paghahanap ng ebidensya. Sa ebidensya na yun sana ang dapat batayan para maibigay sa atin ang hustisya. Kasi ang kahirapan yan, naniniwala lang kayo sa chismis. Naniniwala lang kayo kung sino ang unang nakapagsalita. Naniniwala kayo sa kung sino ang maingay. Siguro nga kasalanan namin dahil hindi kami, alam mo yun, napakagalit i-defend siya. Gustuhin man namin, pero siya mismo, ang gusto niya, ipaintindi sa taong bayan ang tamang proseso sa gobyerno. Pero ang kahirapan yan, hindi ganyan mag-isip ang mga Pilipino. Ang mga Pilipino, sige, kung sabi ni ganito na siya may kasalanan, sige, kainin natin ang taing yan para matapos na. Pero hindi ba importante sa atin na ang totoong may kasalanan ang managot? Hindi ba importante sa atin na ang hustisya ay totoong makamit para talaga matapos na ang korupsyong ito? Ang kahirapan yan, yung totoong walang, ang totoong hindi naman kasali. Doon lang ipinupukol sa kanya lahat dahil ayaw niyang i-defend ang sarili niya. Kasi hindi siya maingay. Kasi hindi siya barumbado. Kasi siguro nga, kalmado siya dahil naniniwala pa rin siya sa hustisya ng bansang to. Katulad sa akin, kinakasuhan rin naman ako. Hindi ko siya pinag-uusapan dahil una, alam ko namang hindi ako guilty. Pangalawa, nire-respeto ko ang proseso sa kaso. Nire-respeto ko ang tamang proseso ng pagkamit ng hustisya para din malinis ang pangalan ko. Pero ang kahirapan yan, hindi pa ako nako-convict. Ang laki na ng kasalanan ko dahil yun ang pinupukol sa akin ng taong bayan. Yan ang nakikita ko na nangyayari kay Martin Romualdez. Sinasabi niyo sa akin, what do we expect from you, Jam? Ganun, nakakatanggap ka ng maleta? Maleta? O integridad? Integridad na hanapin ang katotohanan dahil ayoko na ginagago ako. Sa personal ko man na buhay, mas lalo na sa gobyerno. Ayoko na alam ko yung katotohanan na kung pwede lang isigaw ko, ginawa ko na. Pero ang kahirapan yan, gusto ko kasing matuto kayong mga Pilipino. Kayong mga followers ko, kayong mga naniniwala na ang katotohanan, hindi maingay. Yung totoong maingay, yung nag-iingay, yun yung may malalang tinatago. Yung mga nagrarally, pero para sa isang tao, nagrarally para lang mapawalang sala ang totoo ring may kasalanan.
Hindi nyo ba naisip yun? Hindi nyo ba naisip yun? Parang sa magjowa lang yan. Sige, simplihan natin. Tingnan mo ugali ng cheater. Defensive? Di ba? Tingnan mo ugali ng totoong guilty na may ginawang masama. Di ba, igagaslight ka? Ikaw ang problema. Kahit alam mo't nakikita mo na hindi. It's the same damn thing. Kaya ako, pinost ko ang video na pinost ko kagabi. Para kalmadong maipaintindi sa inyong lahat ang katotohanan sa nangyayari na si Martin Romualdez bilang mastermind kuno, biglang pinipilit na siya may kasalanan ng lahat. So sino at ano ang role ng ibang tao sa gobyerno? Imposible naman yan na ang isang tao lang, siya pa of all people, biglang ganun na ba ang role ng Speaker of the House? Ngayon ko palang nalaman yan. Bago yan sa akin when in fact, 1987 Constitution yan ginawa ang role na yan. May nabago na ba? Yan na ba ang source ng lahat ng pagnanakaw? Sure kayo dyan? Himay-himayin natin ang ebidensya. Yung totoong ebidensya ha, hindi yung biglang gawa-gawa para iakma sa naratibo nila na nauna na nilang shiner sa inyo. Yung naratibo na kinain nyo na parang tae. I dare you. Makinig kayo sa akin. Hindi ko kayo pinipilit. Pero, kung gusto nyo ng hostisya, huwag kayong magpapaniwala sa maingay. Huwag kayong magpapaniwala sa pilit na ginagawang may kasalanan. Kasi may tinatago yan. May tinatagong totoong may kasalanan na dahan-dahang nakakatakas dahil distracted na naman ang taong bayan. Yan na nga ba ang ayoko eh. Diyan ako sa hindi ko gusto na nililin lang ako. Diyan ako na pinapapasok ako sa bulsa na si Martin Romualdez talaga ang may kasalanan kahit alam kong hindi. Kilala ko sino. Kilala ko kung sino ang pinoprotektahan para siya ang gawing target kasi siya ang easy. Siya ang napakabait. Pero sana naman tayo mga Pilipino, tulungan naman natin siya. Tulungan nating lawakan ang ating pag-iisip at ibuka ang ating mga mata. Don't let them gaslight you into believing that ang mastermind just happens to be the man who is politically convenient to hit, while the real culprit sits perfectly smiling because they can get away with it. Kasi ang dali-dali gaguhin ng taong bayan. Klaro? Magpapagago ka pa rin? Wake the fuck up. Ingat! So ito ang nakakalungkot dito mga kababayan kasi nga makakatakas dito yung totoong mastermind, yung culprit, di ba? Itong si Bunuan, base ho sa mga ebidensya, base ho sa mga documents na hawak ho ng mga investigator, base ho sa mga hawak ng mga ebidensyang hawak ng ombudsman, alam natin na perma ni Bunuan yung nakikita doon. Siya dito yung pinaka mastermind. Siya dito ang pinaka may sala. Tapos ang nakakalungkot dito, siya pa dito yung mga katakas sa pananagutan. Diba? Mga katakas dito sa pananagutan, si Zaldico. Ito din, mastermind, itong si Bunuan, pero siya ang kinuha dito as state witness. So malamang sa malamang, for convenient dito kay Bunuan, hospital arrest lang itong gonggong nito. Nakakalungkot talaga eh. So ang gagamitin dito si Bunuan para ituro itong si Martin Romualdez. Si Martin Romualdez kasi, siya dito yung easy target, mga kababayan. At kapag magtatagumpay sa kanilang isasagawang maitim na balak yung mga gonggong na yon at masira si Martin Romualdez, so napakadali na lang hong ipenetrate si President BBM. Yan ang kanilang plano. Di ba nakakalungkot talaga eh? So anyways mga kababayan ko, ipapakita ko rin sa inyo itong programa nito. For more details, let's watch this. Ang ating idol, Senator Raffy Tulfo. Palakpakan natin!
Salamat po. Salamat sa pag-imbita sa amin. Thank you. Very glad to be here. Ay, the pleasure is ours, Sen. So, we're gearing up for exciting times po. Kamusta naman? How are you feeling? What is your disposition now? Nakakatulog pa ba kayo? Oo naman. Ay, may nakakatulog sa mga bashers o nakakatulog parating na yung impeachment? Both, nakakatulog naman ako. Actually, sa lahat ng sagot sa bashers, pinaka natuwa ako, Sen, sa sagot ninyo na you actually wish them well. You actually said, ang mga troll, okay yan, at least may hanap buhay, di ba? Nabigyan sila ng hanap buhay. Wala akong sama ng loob sa mga bashers kasi naghahanap buhay lang sila. Correct. Kasi kung hindi nila gagawin yun, wala sila may papakain sa kanilang pamilya. Actually. Iniisip mo pa yung kapakanan talaga nila. Dapat lang. Nakakita ng ganon. Yan ang literal na throw a stone. Pero Senator, paano nyo na ibabalanse? Yung full-time kayo na senador, na very active, at the same time, full-time din kayo sa media. Well, actually, hindi naman kayo nabawasan eh. That is correct. Hindi naman ako actually full-time sa media, only twice a week or sometimes once a week in a time management lamang. Sometimes tumatawag lang ako sa telepono, tinatawag ko yung mga staff ko at kapag merong time, oras, pupunta ako mismo sa studio sa TV5. Pero siyempre, marami rin naghahanap sa inyo. Marami kayong mga interviews, no? Marami rin mga nangangailangan. Kagaya natin, 3 weeks natin inaabangan si Gusto Sir Rafi. nagpapahinga kayo ngayong Sabado, no? How can I refuse you? Lakas-lakas mo sa akin. You do not say no to your elders. I cannot say no. Say no, of course. Siguro yung isang tanong namin sa inyo na siguro yung iba alam na pero karamihan ay hindi pa ganoon alam. Paano kayo nagdesisyon? Yan. No, from dun sa inyong programa na napaka-popular ay papasok kayo sa politika. Ano yung naging transition? No? Ano yung nagiging impetus nyo? Catalyst. Para tumalong kayo. Yan. That is correct. Thank you for that question. Frustration ang dahilan. Kasi when I have this, nung nasa broadcast industry ako, mayroon ako yung programa nga, yung Wanted sa radyo, Rafi Tulfo in Action, napapansin ko, marami sa mga taong gobyerno na tamad at mabagal umaksyon at kapag tinatawagan ko, hindi sumasagot. Totoo naman. Binabagsakan pa ako ng telepono. Grabe. So, sabi ng mga followers ko, well, it's about time, Sir Rafi, ba't hindi ka na lang ikaw na pumunta sa Senado nang sa gayon, hindi ka na pwedeng bagsak-baks ng telepono at lahat sila action kapag sinabi mo. Sabi ko, naman, why not? So, yun ang nag-udyok sa akin kasi pinush ako ng mga tao na para mas mabilis mong masolve yung mga problema namin inilapit sa iyo. So why not go to the Senate? Tama nga naman, dahil pag sa Senate ako, pinatawag ko sila, hindi sila pwedeng tumanggi. In need of legislation, we'll investigate. At marami ako nasusolve na problema nung nasa Senado na ako. Kasi lahat ng mga problems galing sa radyo ay nilalapit sa akin, dinadala ko karamihan sa Senate para mag-imbestiga and then para magawa ng batas. Pero ano naman, paano nyo i-assess itong karanasan nyo sa politika? Itong karanasan nyo bilang senador, no? Yung hindi pa kayo nakaka-full term, di ba? Hindi pa. Oo, halos lampas kalahati pa lang. Anong pakiramdam nyo? Anong mga aral? How has it been so far? Masaya na mahirap. Masaya dahil marami akong nasusolve ng mga problema, marami akong nagagawa, maraming natutuwa naman sa mga nagagawa ko. And mahirap kasi mataas ang expectations ng maraming tao na if you don't meet their expectations, then ang kalalagyan mo, titira-tirahin ka. Especially for an icon like you, Sen, di ba? Na talagang gusto, well, unfortunately, you set the bar high. Di ba? Ora-orada di ba? They expect na kapag tumugon sila, kapag humingi sila ng tulong sa'yo, orada rin. So, I suppose that you are a victim of your own high bar that you set. Kasi dati, nung ako ay broadcaster, full-time broadcaster, wala ako masyadong mga bashers, napakonti, bilang na bilang ko. Ngayon, nung pumasok sa politika, kahit na gagawa ko ng napakabuti, masama pa rin ako. Pag gumawa ko ng hindi tama sa mata nila, sobrang sama akong tao. May bit-bit ka na rin. Tatanungin na kita dyan kasi sabi mo nga broadcaster. Yung expectation mo ba, Idol? Siyempre, pumasok ka sa time ng Senado sa panahon na parang malaking pagsubok.
nagkaroon ng flood control, nagkaroon ng impeachment. Ito, marami kang mga kasamahan din na may hinaharap na kaso. Ito ba yung expectation mo, sir, nung pumasok ka ng unang-una? Dahil, di ba parang, ako, papasok ko sa Senado, I'll make a difference, pero biglang ganun yung, dami pa may ganun palang mga problema. So, paano mo inaano yan? How do you cope with it? Yun nga eh. Tama ka nga dyan. Nagulat ako na ganito pala sa Senado, ganito pala yung mga kasamahan ko, na mga kahalubilo ko, na medyo every now and then hindi magkakaroon ng pagkakaintindihan. So kailangan lang timbangin mo and then you do your best na para makisama. I think very important kahit saan ka naman field is yung pakikisama. So nagagawa ko naman yun, naitatawid ko naman yun, na pakisamahan lahat, kahit sino sa kanila kaya kong pakisamahan. Pero may hangganan kasi, sabi, pag minsan binabanatan ka, syempre tulad mo kayo, ang hirap ata na nagpipigil ka. Nature versus Kasi marami ako narinig na, si ganito, parang, tapos nakikita kayo mukha ba parang, ano ito, nagpipigil ba to? O parang gusto nang sumabag at magsalita? Ano yan, Sen? Yeah, kasi sometimes, you have to speak the language that the people na kaharap mo, they understand. Absolutely. So kung bordagulan ng pinag-uusapan, dapat marunong ka rin magbordagulan. Magaling tayo dyan. Kasi kung binabato ka ng hollow blocks, hindi mo nang pwedeng batuhin ng tinapay. Hollow blocks din. Baka santrak ng semento yan. Pwede isama yung garapon. Pwede rin, garapon. Pero Sen, let me be the one to at least now that I have a chance to tell you now. Yung mga bashers mo, don't worry, 64 to 67% of that, hindi po totoong tao yun. Thank you. Hindi po totoong tao yun. Ano po yan? Mga makina po yan. I'll be the one to tell you that. Oh, thank you very much. Coming from a PR, kahit ganyan siya, paniwalaan niyo yung kalahati. Kalahati lang. So, yung mga bashers po na yan, ano yan? AI po yan. Mga trolls po yan talaga. Pero may kumikita pa rin. Yes. So, kahit pa paano. Pero mga tao na behind it and then yes, kahit pa paano, di ba? It's an orchestrated move against you. But why do you think, is it because of the issues that you stand on, Sen? Kaya ka medyo nakakaramdam ng konting pushback mula dito sa mga trolls, AI or otherwise? Hindi lang siguro issue na sinusuportahan ko. I think nagsimulang lahat nung mag-conduct sila ng survey early on. Ayun. Tinapat ako kay BP Sara. Ayun. At medyo dikit yung numero ko. Sabi nga nila, bunga ang puno. Binabato. Doon nag-umpisa. Binabanatan ng left and right. Sabi ko, saan ang galing to? Pati mga kaibigan ko dati, DDS, kaaway na ako. So, lahat ng mga ginagawa ko, mali na. Albeit the fact, Sen, that you had gone on record how many times in every interview, vehemently denying. At nakikiusap ka na nga sa survey companies, huwag niyo na ako isama. Thank you. I've done that. Sabi ko, wag na kasi hindi naman talaga ako tatakbo. Hindi, totoo yan. Wala talagang balak kasi sinabi ko naman sa iyo, di ba, Ronald, na hindi ako sugarol. Yes. Bakit ako susugal, tatakbo for higher office na hindi ako sure 50-50. And in fact, pag ako re-election is Senate, mas malaki ang chances ko. That's refreshing, Sen, di ba? At least that's a practical, pragmatic reason. Pero nakakatakot kasi kayo, Senator eh. Bakit? Dahil tumakbo kayo, wala kayong partido. Yan. Tumakbo kayo, wala kayong makinarya. Diba? Walang pera. Walang nag-endorse sa inyo, wala kayong masyadong resources. Diba? Pero, nag-number 2 kayo. The brand carried it. Number 3, diba? Sa una niyong pagtakbo, unang pagtakbo sa isang nationwide position sa Senado. So, ibig sabihin, para dun sa mga may mga malalaking ambisyon, ang tingin sa inyo, threat talaga. Threat talaga. Whether magsabi kayo na wala kayong ambisyon, no? Or gano'n na magiging tingin sa inyo. At alam niyo naman yon. Yun ang unfortunate para sa sitwasyon ko na nababash ako because of that. Sinasabi ko naman ulit, for the end time, wala po akong balak tumakbo. And I believe you, Sen. And I believe you. Ako sa ito, wala kang balak tumakbo. Pero siyempre, alam mo naman sitwasyon sa Pilipinas, parang gusto na natin sumuko lahat, di ba? Paminsan-minsan eh. Correct. Pero siyempre, pag merong isang tao dyan na iniisip natin na ito bagay parang gano'n. Bigyan mo nga kami ng context. Pagbibigyan na kita, hindi ka tatakbo, sige. Pero ano bang pangarap mo para sa bansa? Ano ba yung pangarap ng isang Rapi Tulfo na pag ito ngayon binibigyan ka ng pagkakataon bilang senador, kung ayaw mo talaga tumakbo, pero anong pangarap mo sa Pilipinas kung sakasakaling bubulong ang Pangulo kung hindi man ikaw yun?
Kung sinong tao endorse ako? Wala akong endorse. Pero of course, maraming qualified. Marami nang qualified. Hindi, kung ikaw ang Pangulo at ikaw ang mag-advise sa kanya, ano ba ang pangarap mo para sa Pilipinas? Anong gusto mong gawin para sa bansa? Yan. Of course, siyempre, mawala na muna yung corruption. Unang-una kasi problema, dyan tayo lumulubog ngayon. Never since. Tapos pangalawa, unified na siguro yung mga tao. Huwag na sana mag-away-away. Makamove on tayo, magtrabaho. Kaysa naman nagbabangayan tayo. Puro drama. Wala tayong nagagawa. Diba? And then, ayusin naman siguro natin yung problema sa agrikultura, sa edukasyon, sa ekonomiya, trabaho, etc. Those things dapat doon tayo mag-concentrate. Huwag na muna sa bangayan. Ano nung unang taon mo, unang mga buwan bilang senador, ang binanata mo kaagad ay land use. Yun nga. Baka hindi alam Nanginig yung mga tao, yung ibig sabihin ng land use, poprotektahan natin yung ating mga sakahan. Napakaraming nagko-convert, labag sa batas. At ang linaw-linaw, yung unang binanata nun, Yun, sila. Pero may tutuloy ko, may tatawid ko yung na ngayon. pinakamalaking real estate company sa Pilipinas, no? Kaya nga, napansin kayo ng mga tao, ilang buwan pa lang, Senator Tulfo, tinumbok kagad yung usapin ng land use at yung naglalabag dito sa ating land use. Windmill agad ang tinira. Na walang nangangahas na bumanat. Dahil sila ng panahon na yun, ang pinakamayaman na pamilya sa buong bansa. Pwede ko ba silang banggitin? Nasa iyo. Pero mas maganda, sabi ni Herman, wag daw Easy. Kasi kung sa ita-challenge mo, babanggitin din sigurado. Ano yun? Matagal nyo na bang pinag-iisipan yun? O noon lang? Noong naging senador lang kayo? Hindi. Matagal na yun kasi maraming pupunta sa akin. Yun, sa programa mo. Kasi sa programa ko, yung mga farmers na nadidislocate sila dahil yung kanilang mga sakahan na binibili sa pilitan, na convert sa subdivision, sa mall, etc. So, kawawa naman sila. So, naipag-isipan ko na when I become a senator, yan ang unang-una kong maging agenda para maisatupad na yung batas na yan. Dekada na yan. Hindi may katuparan. Pero this time, I promise you, as long as hindi lang ako tanggalin sa... Kasi akong bagong ngayon elected na chair ng Committee on Environment. Correct. Maitatawid ko na yan. Huwag lang ako tanggalin. Hanggang sa end ng term ko, sa 2028, maitatawid ko yan. Nakakatawa kasi dati, yung sumasalanta dyan sa ating agrikultura through massive land conversion, sila pa yung head ng environment. Yun nga, ironic. Parang kanta ni Alanis Morissette yun, panahon natin. Ngayon lang yata nila nabitawan yan. No? Kaya most welcome na kayo ngayon yung head niyan at kayo nagtutulak ng National Land Use Act. National Land Use Act. No? And it makes, at the heart and core of it, it's the food supply of the country. So, di ba? The agricultural land is really the food supply. So, it makes perfect sense to have a caretaker. Baka hindi natin alam, isa yan sa major cause of flooding. Yes. Siyempre, nandun ang corruption, nandun ang mga ghost projects, etc. Pero yung kalahati niyan ay yung usapin ng land use. Di ba? Imbis na inaayos natin yung ating mga irrigation, yung ating mga sakahan, no? Tinatayuan natin ng mga subdivision na bumabara sa mga water basin. Exactly. No? Sa mga watershed, nakakasira. Kaya baka hindi alam ng ating mga kababayan, isa yan sa major cause of flooding. Correct. So, this committee is almost perfect for you, Sen. Yes. In terms of your advocacy, in terms of yung pinaglalaban niyo po. I believe so. Kasi pinasa ko yung National Land Use Act bill ko nung 19 Congress. Ngayon, magpapasa ulit ako na bago, pero this time, arangkada na to for sure. Wala nang pwede humarap. Wala na. Sen, tumbukin natin. Sige, para asahan na ng ating mga mayan, ano yung aasahan namin sa batas mo na yan at yung pamumuno mo bilang chairman ng sa agriculture? Like I said, yan, sisiguraduhin ko na may tatawid ko yan. Magiging batas yan. Kasi long overdue na yan. Almost 30 years, 3 dekada na yan. Grabe. Talagang pinupush. Palagi nakakalusot sa Congress, sa lower house. Pag akit sa Senate, naipit, natitira. For some reason. Natutulog. Natitira. Siyempre, depende sa chairman yan Yes. Kung sino yung Senate chair. At isa yan sa dahilan kung bakit laging bagsak ang ating agrikultura. At binabatak niya pababa yung ating overall growth target. Productivity. Yeah. Dahil laging agriculture ang bagsak Correct. No? At isang dahilan dyan ay dahil dyan sa kawalan ng isang land use act.
Long overdue. Decades overdue. Sen, meron ako itatanong sa iyo. Kasi siyempre, nasanay yung ating mga kababayan na kahit hindi, yung mga maliliit at natin dahil sumupunta sa programa niya, gusto nilang malaman, ikaw ba ay nagpapadala sa pressure? May pressure ba sa Senado? Nagpapadala ka ba sa pressure? At nakatulong ba na hindi ka talaga politiko? Ibig sabihin, hindi ka talaga dikit o may mga kaalyado. Di ba? Nanalo ka nga ng 3 na walang kaano eh. May pressure ba? At paano mo hinahandle yung pressure na ito? At kailangan bang ihingi na rin natin ng tulong sa taong bayan na huwag tayo magpadala sa mga ganyang klaseng pressure? Thank you, Michael. Thank you for that question. Una sa lahat, wala naman akong nakikitang nagpe-pressure sa akin. At least sa akin, sa part ko. And then pangalawa, independent naman ako. So nobody will dare not to That's the word. pressure. That's the word. Kasi mapapahaya lang sila. Yun eh. I have an independent mind. Kung anong gusto ko, yun ang gagawin ko. Kung ano sa paniniwala ko, sa prinsipyo ko, yun yung susundin ko. Tama naman. So wala akong nakikitang pagpe-pressure. Maski sa ibang senador, I don't know. With them, I cannot speak for them. Pero I can speak for myself na guaranteed na wala nagpe-pressure sa akin para ito ang gawin, huwag mo gawin ito at yan ang gawin mo, etc. So, madali kang lapitan ng mamamayan pero ang hirap kang lapitan ng politiko. Parang gano'n ang nangyayari, no? Ganun na nga. Parang gano'n na nga. Ang problema, but do you see the irony of this, Sen? It's a self-perpetuating cycle. Kasi habang naririnig ng taong bayan, ang mga magagandang mong sagot sa mga tanong, mas lalo silang nai-inspire na iboto ka. Na hindi ka naman tatakbo. Mas lalo maraming magbabasa ngayon. Hindi yun. It's a self-perpetuating cycle. Yung isang katangian nyo kasi, Senator, yung mga tulpo ay hindi lang isang brand. Isa kayong pamilya. Diba? It's a crusade almost. Oo. Paano nyo binabalanse yan? No? Lahat kayo ay very prominent eh. Mula doon sa panganay, no, hanggang sa iba yung mga kapatid, no? Paano yung balancing dito sa ginagawa nyo? Na nasa sentro kayo. Nasa sentro kayo ng mga pangyayari sa ating lipunan. No? Not only as a brand, kundi as a family. That is correct. I would like to think so. Pero hindi naman talaga masyado dahil, ilang kami magkakapatid, 4 kami, may kanya-kanya kaming style at may mga kapatid ako na medyo salungat sa mga paniniwala namin. Hindi maiwasan yan eh. So titimbangin natin yan. So ako, gagawin ko lang yung kung ano yung alam ko na tama, kung ano yung kinagisnang kong nagawa kong nakatulong sa nakarami, tama. Gagawin ko yun. Regardless kung may kapatid daw, kamag-anak, sabi, hoy, mali ka, hoy, sobra ka, wala akong pinakikinggan yan. Pero, there's one thing I could say. Majority ng mga kapatid ko nasa media, nagkakasundo kami. Pero meron talaga hindi kami kasundo. Okay. So meron kayong kaunting clearinghouse. Na pinag-uusapan niyo yung mga differences, pagkakapareho. Family GC. Nangyari naman yan sa lahat ng pamilya. Meron naman talaga. Lalo pag marami kayo. Correct. Dumarating yung time na magkaroon konting misunderstanding. And all type A personalities. Di ba? Oo, lahat alpha bill eh. Alphas, all alphas eh, di ba? It happens in any family, I can imagine. But in fact, your family dynamic is madalas mong pag-usapan. You value discipline in the family. Your parents raised you to be almost, ang tawag nila, di ba? Almost like a boot camp. Parang military talaga. Can you tell us more about this, Sen? And what was it like growing up under such a disciplined environment? Military man talaga yung father ko. Yun, exactly po. At nakakatikim ako ng palo noon. Halos lahat kami. Lahat po tayo. Palo, ngayon, hindi na pwede yun. Makakasuhan ka ng child abuse. So, pero ako, I don't, hindi ko ginagawa yung disiplina ng pamamalo sa mga anak ko. Siguro pwedeng pakiusapan na maayos para sumunod. Pero tama ka, while growing up, it was really different and very hard for me. Pero nakatulong yon, discipline. Yes, absolutely. The word is discipline. Tititigan ako ng papa ko, alam ko nang gagawin. Nakuha tayo sa tingin. Tingin. Inarasyon natin ganyan eh. Pag may sinabi yung papa ko, kahit na ayaw ko, dapat gagawin. Pag sinabi ng papa ko, puti. Pag sinabi ng pula, pula. Hindi ka pwede mo sabihin, hindi papa. Gusto ko. Wala katiran. So, ganun yun sa amin dati. At going back, sabi ko, ginawa yung ng papa ko, para sa kabutihan namin. Tama naman. May narinig ako, Senator, ganun din daw. Disiplinado din daw sila ng pinalalaki. Pero, Senator, growing up, hanggang sa kasalukuyan, no? Anong, sino ang inyong role model? Sino yung kinabibiliban nyo? Yan. No?
no? Hindi lamang siguro sa politika, pero as a leader, no? As an icon, no? Sinong modelo nyo? Sinong closest to your ideals? Yan. Marami naman, wag natin magbanggit, baka may magselos yung Pero dahil pinag-usapan natin ang mga tulpo, gusto na ba nating malaman pa more mga personal ni Senator Raffy Tulfo? Gusto ko. Yan, isa lang na natin si Senator Raffy Tulfo sa ating Ratatat! Ratsyadang tanong, tapatan at taran. Tahan. Tara na, mga atat. Simulan na natin ang Ratatat! Tulfo family. Ito po ang ratsyadang tanong, tanong na tapatan, syempre. Pero una natin ay Kinakambahan ako niyan. Hindi, madali ito. Actually, mas magugustuhan ng taong bayan ang mga isasagot mo rito. Pipili ka, ang pagpipili, usually dapat dalawa lang. Pero ang pagpipili mo rito, sino man sa pamilyang Tulfo. Una na ako magtatanong. Go! Pili na, sino ang mas kinatatakutan na magkakapatid na Tulfo? Si Daddy o si Mami? yung mami. Mami! Pareho pala tayo. Kasi yung mami, pwede diktahan si daddy. Pag sinabi si daddy, stop, wag mo nang paluin niya. Hindi na papasok. Pag sinabi niya, paluin mo yan, papaluin. Mami, si Mami. Ang tanong ko, hindi to tungkol kay Alan, ha? Sino pinakalapitin ng chicks? Sino sa amin? Sino sa inyo? Sa mga Tulfo? Baka si Mon. Shout out dito po. Oy, guest ako niyan sa Lunes. Sen Raffy, sino ang pinakamatigas? Yan. In whatever way you will interpret it. Si Mon pa rin siguro. Give it to him. Nakakatanda siya. Pulutan. Ito, maganda to. Sino sa inyo mga Tulfo ang pinakagalante? Si Mon pa rin siguro. I respectfully disagree, sir. Well, kung galante in terms of tumulong sa kapwa, siguro mahirap magbuhat ng bangko. Pwede na. Bahala na kayo ba? Ikaw na. Pwede. Sino ang pinaka-tikoy? Pinaka-kuripot? Kuripot, yan. Wag ko na sabihin. Magalat yun. Mamaya, babalikan kayo. Mas kuya ba? Hindi, mas nakakatanda o mas nakabata? Ganoon na lang. Ganoon na lang. Definitely hindi nakabata, mas nakakatanda. Yeah, okay. Si Erwin, hindi. Hindi tiko si Erwin. Hindi tiko si Erwin. Sen Raffy, in a family known to love the masses, sino sa inyo ang pinakapusong mamon? Pinakamalambot ang puso? May bababaluha, mga ganyan. I think Mon, Erwin, and I. I would think so, di ba? Oo, talagang... May empathy talaga kayo. Empathy is the word. At talagang nandun yung sincerity Yes. na hindi pa kitang tao. Kita naman. Ramdam naman. Okay, ako na. Sino ang pinaka matatakutin tulad ng halimbawa, multo, aso o mga insekto, yung mga ganyan. Di ba pag tumatanda tayo, lumalaki tayo, may mga ganyan eh. Sige. Meron isang kapatid. hindi si Mon, hindi si Erwin, hindi ako Okay, may isang kapatid. Baka si ate. Baka si ate. Maaari, basta isa. Siyam kami. Isa doon. Isa doon. Isa doon. Pero habang lumalaki kayo, sino yung madalas papatawag sa principal's office? Yun! Habang tumatagal. I mean, nung... Bata, habang tatanda. Pinakakuan, yung pinakasutil. Sa eskwela. Pag-away, no? Si Mon dati. Parang monso ito. Ako rin pamisa-misa noon. Pamisa-misa meron. Dahil makulit. Yan, ganyan. Meron naman pala. Nasa high school pa. Okay. Sen Raffy, sino ito naman ang pinaka nasasabitan ng mga medal at awards? Sino ang studious sa inyo? Sino ang pinaka-studious? Academically, Mga kapatid ko yun. Yung ate ko siguro. Yes. Usually ate talaga eh. Ate ang... Kasi masipag yung mga babae. Pag-aaral. Kami mga lalaki, kadalasan, alam mo naman, bulakbol. Diba, isa lang yung notebook, lagay sa bulsa. Isa lang ang pencil, kinunguya pa. Pare-parehas pala tayo, RO4. Section 4. Pero street smart. Yan kasi ito mga street smart. Pumunta tayo sa Charot o Trulalo. Baka hindi mo pa nabanggit sa tatanang buhay mo. Ang charot, hindi totoo. Yan. Okay. Ang trulalo, totoo. Okay, yan ha. Charot o trulalo ang isasagot mo. Muna na ako. Nakaramdam ka na ba ng frustration sa pagpasok mo sa politika? Charot o trulalo? Trulalo. Yan! Nabanggit mo kanina yan. Minsan, tumatayo ba ang balahibo mo sa mga inaasal na mga
kapwa mo senador. Lalo. Huwag na tayo magbanggit na. Huwag. Pwede rin. Wag. Baka hindi lang tumatayo yung Kailangan na tayo eh. Baka gusto magtaob ng mesa minsan. Ceasefire na tayo. Paano nakita ko, init-init na ulo niyo eh. Noong nakaraang buwan eh. Ceasefire. Sen. Rafi, charot o true lalo? Kaya pa ba isalba ang imahe ng Senado? Of course. Yes, there is always hope. There's always hope. Do the work. Do the work. Ako, ikinagulat mo ba ang pagiging number 3? Ayan, sa Senado noong nagdaang eleksyon. Charot o true lalo? Sino number 3? Me? Ikaw, nung tumakbo ka. Una ka tumakbo. Nagulat ka ba? True lalo. Nagulat ka. ako. Kasi I wasn't expecting na number 3 ako. Wow. Kasi sabi nga ninyo, wala independent ako, sa resources, Correct. partido. And then, pag ako'y nangampanya by myself, pupunta sa mga palengke. And number 3 pa rin ako. So, sobrang tuwa ko at parang hindi ako Hindi ka pa in-endorso ng mga voting blocks. Walang nag-endorso. Walang nag-endorso. Eto na. Yan. Charot o true lalo? Yan. May posibilidad ba na ikaw naman ang magiging number 2 Yan. o ikalawang pinakamataas na opisyal ng bansa sa 2028? Charot! Charot! Agad-agad. Ang bilis. Hindi ba natatapos? Charot, ha? Charot. Okay. Sek! Kung walang pagbabago Ayan. at para sa bayan, kung hihilingin ng taong bayan, willing ka bang magsakripisyo at tawaging Pangulong Rafi Tulfo? Charot o true? Charot pa rin! Sobrang pasado to sa ating ratata. Okay, marami kayo lalaman. Pero Sen, panghuli. Ayan. Siguro, pag ang tingin kasi sa'yo, very active sa broadcast, very active sa politika, paano ka nagpapahinga? Yeah. Ano ngayon downtime? No? Na relax ka? No? Paano mo ginagamit yung downtime na oras mo? Nanonood ng Netflix. And then, kasama ko yung wife ko, nagdi-dinner kami, nanonood ng sine, nagkakwentuhan. Ano ba mga paborito mo mga pelikula? O mga Yung may mga, hindi mga series yung nag-e-end. Para ako eh. Ako may mini-series. Ayaw mo. Ayoko yung... Mahaba yun eh. Kailangan may katapusan. May resolusyon. Yun lang. And then, once in a while, babasa ako ng dyaryo, binabasa ko yung column mo. Philippine Star. May natutunan na ba kayo? Marami. Sen, we beg your to please raise your standard. Raise the bar. Huwag yun akong basahin yung column. Your taste. Pero alam mo, apart from that, Sen, ikaw ay nagiging lumalabas sa social media readings that you are also a staunch enemy of fake news. You hate fake news. You hate everything that is fake, manufactured. Kami naman po dito sa 4 Alas, meron kaming panata sa katotohanan. That we ask our distinguished guests to sign. So baka po pwede tayong pumirma sa panata. Yes. Sa katotohanan. Ikaw ba ay namamanata? Namamanata. Sobra sa panata. Are you a religious person? I am. I am. I'd like to think so. Both religious and spiritual. Yes, Sige, yun. magsalita ka lang konti tungkol sa katotohanan. Anong katotohanan para sa'yo? Ang katotohanan para sa akin ay dapat sinasabi natin kung ano yung nasa puso natin at walang pakundangang pagsisinungaling. Kailangan para sa bayan ang gagawin natin. Sarap Ang ating buhay. Okay. Thank you. Okay, so kasama din natin, nandyan sila si Mary Luna Yurag, Dionisio Peralta, Carol, Joel Coleco, nandyan din si Erlinda Fernando. Hi to Rizalina Dumawal, Flora Madrid, Eduardo Ladreda. Hi to Mary Cora Ortega from Canada. Nandyan din si Pellegrina Comlat, Island Rinon, Paterno Bindana, Jean Rabara from UK. Nandyan din si Dennis Ostonal, Edgar DP, and hi to Romeo Plasqueta. Okay, so mga kababayan ko, yan ang ating manakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din na mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo sa Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Amang makapangyarihan, sa araw na ito ay buong pagpapakumbaba kaming lumalapit sa iyo upang magpapasalamat sa iyong walang hanggang pagmamahal, biyaya at paggabay. Ipinapanalangin namin ang kapayapaan,
kalakasan at pagkakaisa ng aming bayan. Patuloy mo pong pagpalain ang bawat pamilyang Pilipino at gabayan kami sa landas ng katotohanan, katarungan at malasakit sa kapwa. Hinihiling din namin ang iyong banal na proteksyon para kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Naway ingatan mo siya laban sa anumang panganib, pagkakasakit at masasamang balak. Bigyan mo siya ng karunungan, lakas ng loob at malinaw na pag-iisip upang magampanan niya ang kanyang tungkulin ng may katapatan at pagmamahal sa bayan. Patuloy mong gabayan ang kanyang mga desisyon para sa kapakanan ng sambayanang Pilipino. Naway manaig ang kapayapaan, pagkakaisa at pag-asa sa aming bansa. Idinadalangin ko ito sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Sa bawat pagsikat ng araw, ikaw ay nandyan. Tinig mong matatag, sa amin ay gabay. Pag-asa ng bayan, pangakong totoo. BBM, isa kang totoong tao. Sa mahirap at api, ika'y sumusuporta. Tapat mong paglilingkod, lahat kami nakakita. Sa iyong pamumuno, bayan ay umaangat. Bagong Pilipinas, pangarap ay tapat. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawan. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay papangon, dahil ikaw ang pag-asa. Mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao, boses mo'y umaabot. Dala ay pag-ahon, magtulungan, magkaisa. Sabi mo sa lahat, para sa bayan, ikaw ang aming alamat. Ang pangarap mong bansa, taas noo masagana. Manggagawa't magsasaka, binigyang halaga.